Ako naman, feeling ko dahil mula nung umuwi sila dito, yung parang naho-homesick siya yon. Parang feeling ko naho-homesick siya, tapos parang dahil wala naman siyang pamilya dito, wala siyang masabihan ng problema, ganyan. Yun tingin ko. Kumbaga parang hindi kagaya tayo. 'Di ba nung kung tayo sa Equatorial Guinea, wala naman tayong pamilya doon. Parang mahirapan tayo mag-adjust sa umpisa. Ganon. Siguro siya matagal yung adjustment niya. Ganon, matagal yung adjustment niya. Dinala namin ng magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Dinala namin ng pizza. Sila siya mami. Tinatanong ko kasi kay mismo kung anong gusto niya. Gusto niya ng pizza. So, dinala ko. Pero hindi kami magpapakita kay siya mami. Ilang araw kong hindi nagpapakita sa kanya. At bibili na kami ng pagkain. Bibili na kami ng pagkain, dadali ko sa kanya. Tapos uwi na kami. Ganun lang. Oo, hayaan natin siyang mamahinga. Kaso nga lang kahapon kami nag-awa ko yung video no. Kahapon po nagkita kami at yun nga. So ganyan rin pala nangyayari. Ang style niya sa umaga daw po kasi ganito tinanggal namin nung nag-Boracay kami. Tinanggal namin yung tinanggal namin internet. Pina-disconnect ko yung internet para matigil na sa babad na babad siya sa social media. Babad na babad sa mga comment. Babad na babad sa kung ano, tingin kung ano yung mga inaano sa kanya. Sabi, ang ginawa namin, sabi niya ng mga bata, tanggalin na lang daw yung internet. So, tinanggal namin. Kinuha kay cable, tapos pinadala ko kay Jose kasi umisi Jose ng Cavite. Ngayon, nadala na Jose. Tapos ngayon ang sabi ko, ganyan hindi ko muna sila pag-ilagyan ng internet para naman ako maging siya, yung patahimik siya, hindi siya makapag-internet. At para wala siyang intindihan, hindi siya magtitingin, hindi siya bababad sa mga videos na pinapabasa doon, tapos titingin-tingin. Heto na. Abay, kausap ko si Michelle kagabi, sabi ko, ano ba may sinasabi sa akin si Michelle dito sa akin, kwento ko sa'yo. Basta ang sabi ang kwento ni Michelle sa akin, abay maaga pa daw, hindi pa sila tutulog, hindi pa sila nagigising. Abay, nandun na si Chamam sa bahay nila Michelle at naka-cellphone na. Nandun din nakiki-wifi, ganon. Abay, pagbalik niyo kasi babalik ko naman yung wifi. Ang gusto ko makapagtinga sa social media. Kaso ganun din, babad na babad. Abay, sabi ba naman ganun lahat ng mga komentaryo, lahat ng comment check isa-isa yun. Tapos kahapon, nagalit na naman sa akin. Nagalit na naman siya sa akin, nasasabi niya gano'n sa akin may nagagalit na naman daw sa kanya. Sa totoo lang, ganito kasi yan mga amigo. Wala pa sila alis kami ng mamaya. Walang pirmi sa Kuya Raul. Sige, antayin lang natin sila Marvin. Ako na magpapaliwanag. So ganito. Ayun, ni isa-isa daw niya yung mga nagko-comment, tapos pagkayari isa-isa niya lahat yon, ganyan. Ang hirap naman ipaliwanag na hindi lahat ng nagko-comment na 100% papabor sa gusto niya or gusto sa mga ginagawa niya. O minsan 'di ba, out of topic. Ang video ay masaya pero sa kanya may sasabing hindi maganda sa kanya. So minsan ang ganda-ganda ng video, 100% okay na okay, masayang-masaya, pero may magko-comment ng hindi maganda. Ganun So hindi ko masisi naman kasi nga sa social media dito sa sa mga nagko-comment. Ngayon lang sila ganyan na nakakabasa kasi doon sa bansa nila wala namang internet talaga kasi mahirap doon. Abay, napakamahal ng internet. Yung 500 mo, 50 pesos mo saglit lang 'yon. So, hindi talaga ako, hindi ako masyadong nagpupuntahan dyan, ako masyadong pag-usap, pero yung mga bata, pagka andun ako, titingin ako ganyan, usap lang saglit lang, uwi na rin ako, yung mga bata gusto minsan lumibot, ganyan. Kahapon, nagalit na naman siya sa akin. So,
So, hindi ko mga, sabi ko kasi hindi ko masisigawa ng akala niya lahat ng mga nagko-comment ay okay. So isipin niyo, nagbibigay siya ng oras doon, nag-uubo siya ng oras sa ganung bagay na wala namang kwenta-kwenta, tinitingnan isa lahat ng mga comment. Tapos pag may nabasa siyang hindi maganda, nagagalit siya sa akin. Sabi ko, bakit ganun? Na-stress ako. Na-stress ako. Sabi ko, bakit ganun na lahat sa akin isisisi lahat yung yung mga kagaya maganda yung maganda yung video. Nagkantaan, ganyan, may mga kantahan, may sayawan, yan. Tapos biglang may mag-ano lang hindi maganda, magko-comment ng hindi maganda, tapos magagalit na naman siya. Tapos ayun, nalulungkot lang ako. Sabi ko, bakit ganun? Kaya ang ginagawa ko po mga amigo, ito po basta ipa-private ko na lang yung ibang mga videos. Pa-private ko na lang, or hindi pa private, yung off comment ko na lang po. Hindi ko na yung mga parang hindi na makapag-comment. Kaso nga lang ganito. Halimbawa, nagpapalabas ako ng 4 na videos. And then yung 4 na video na ipapalabas ko, kahit wala naman sila, sa kanila pa rin nakatopic, ganyan. Nagagalit, sabi ganoon. Unawain natin, paano siguro meron siyang dahil ngayon lang siya nakakaano sa social media. Ala naman ako nalulungkot ako. Kaya lang, ala naman ako magawa. Kagaya ngayon, dapat sa kanila ako ngayon, dapat lilibot kami ngayon ng mga bata. Kasi ipasal yung mga bata. Kaso, sabi ba naman kahapon, hindi alang aalis sabi gano'n, wala ekang lilibot. Gano'n. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, pero ko inuuna yung sitwasyon, ano ba nangyayari? May nagme-message, sabi nagme-menopause ba na mga ganyan, or sa stage niya ganyan, or na-homesick, nade-depress. May iba yung mga iba yung mga saloobin ninyo. So nagkausap nga kami ni Michelle kagabi, nag-heart to heart daw kami. Sabi ko, sabi niya mag-usap daw kami, ganyan. Usap daw kami, dapat pag-usapan, ganyan. Daw pagpapagkasundo namin, kasi decidido na nga daw umuwi si Chamame. Sabi ko, wala namang problema kung decidido siya umuwi So sabi ko lang sa kanya, ako'y naawa sa mga bata, yun lang. Pero sa akin, para magkaroon ako ng peace of mind, at para ako magkaroon ng walang masyadong iniintindi, syempre, ililet ko, ihayaan ko sila kung saan sila mas komportable. Yun, sa akin naman, di ba, ulitin ko sa inyo, nung umuwi ako sa Pilipinas, never ko silang pinilit na pumunta rito, ganyan. Kaso yung mga bata talaga, ayaw nila, hindi sila papayag na, na bumalik doon. Pinag-usapan nga namin, ano gagawin daw nila doon. Nakita na nila ang buhay nila doon, ganyan. Yung nanay, pinipilit nga na uuwi. Sabi ko, kung uuwi nga yun, sila, uuwi. Ang assistant niya, ay babalik sila sa dating buhay, ganyan. Sabi nga gano'n ang tatlong anak niya. Sabi niya, gagawin namin pagkukwentuhan tayo ng mga kapitbahay, pagkichismisan, o yung mga gano'n. Tapos sabi pang gano'n pero yung dalawang bata naman, syempre makanana yun. So sa nanay talaga sila sasama. Gano'n. Sabing gano'n mag-aaral uli sila, babalik sila doon sila mag-aaral, ganyan. Sabi ko, anong desisyon na nanay mo ay igagalang ko. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi ko nga, yung mga bata matatalino. Sabi niya, minsan lang ang opportunity, mabibigyan ng opportunity, paano pa ba namin? Pakakuha pa ba namin? Diba? Kami, napaka-swerte namin, napakapalad namin, nabigyan kami ng pagkakataon niya si Tatay Raul. So, happy naman ako kasi dahil na-appreciate talaga ng mga bata. Sa kabilang banda, actually ganun din naman si yung nanay, na-appreciate niya, natutuwa siya. Kaya lang parang kasi mahal niya ang Pilipino, mahal niya mga Pilipino. Kaya nasasaktan siya kung bakit dahil sa mga nagko-comment na ganun, bakit Pilipino pala doon magko-comment ng hindi maganda sa kanya. Yun yung yung pinaka sigurong matindi na nangyayari sa amin ngayon dito. So sabi ko nga
Gaya niyan, inano ko lang, dinadala ko ng pagkain, ganyan. Bili ko ng pagkain, dala ko ng ganyan, kung ano kailangan nila, ganun. Sabihin lang nila, ganun. Tapos, isa pa doon, yung pagka kami aalis, ayun, papaalam ko naman, papayag naman din. Kung hindi kagaya kahapon sabi wala daw aalis. Salamat kay Belgium, nagbablog po ako later. Tapusin ko lang to kay Belgium. Yun nga, kagaya Belgium, di ba? Maganda rin yung ganyan na kapag sinabing hindi kagaya kahapon sabi hindi daw aalis, di ba? Dapat di ba po tayo magbumulta ngayon. Sabi niya hindi daw, wala daw aalis. So i-respeto ko, okay, walang aalis. Hindi ko pipilit, ayoko nang ganun. Para, di ba, pag kagaya ng Boracay hindi siya asama, o di okay, hindi. Ngayon, kumbaga, kung ano lang gusto niya, di ba? Kung gusto niya na ayaw niya pa sa mga bata, di okay lang din. Kung gusto niya, di okay lang din. Ganun lang naman. Pasimple ng buhay. May pahirapan ko pa yung sarili ko. Kaya nga sa akin nga, kung sa tutuusin lang, meron siguro siya pinagdadaanan na hindi okay. Or baka meron siyang, ikaw, palagay mo Belgium, anong pinagdadaanan ni Chamemeng yun? Na homesick? Ikaw, anong palagay mo? Meron siyang gustong makamit. Gusto makamit? May gusto niya, may gustong makuha, ganun. Hindi niya magawa. Hindi niya magawa. Ako naman, feeling ko dahil mula nung umalis na dito, yung parang naho-homesick siya yon. Parang feeling ko, naho-homesick siya, tapos parang dahil wala naman siyang pamilya dito, wala siyang masabihan ng problema, ganyan. Yun tingin ko. Kumbaga parang hindi, kagaya tayo, di ba nung pumunta tayo sa Equatorial Guinea, wala tayong pamilya doon. Parang nahihirapan tayo mag-adjust sa umpisa. Ganon. Siguro siya, matagal yung adjustment niya. Ganon, matagal yung adjustment niya. Para sa akin, yun yung aking naiisip lang. Hindi ako sure. Pero sa akin, mas maigi na siya na mag-desisyon sa kung ano man yung gusto niya. Tayo papatuloy tayo sa buhay. Gagawa tayo ng content, tutulong tayo sa kapwa. Ganon. So kung sila gusto mag-stay dito nang hindi i-video, okay lang din po, 'di ba? Okay lang din po 'yun. Kahit yung mga bata kung hindi video, walang problema, okay lang din po 'yun kasi yun yung promise ko na patatapusin ko sila ng pag-aaral ano man mangyari 'di ba? So ang decision pa dito sa huli ay sila. At hindi ako nag-video sa kanila Hindi ako nag-video sa mga kilala sa mami. Pero sa mga bata, okay lang naman. Dahil yung mga bata gustong naman. Walang problema sa mga bata yun. Yun. Kasi iba pa naman, mga bata pa sila. Tapos pero like yung mga tatlo, yung malalaki, nakakaunawa na sa mga nangyayari. O naiintindihan na nila. Sabi nga ganun ng pangalan, yung isa, yung si Biam. Yung pagpunta nila dito ay hindi niya talaga kagustuhan o yung pinilit lang siya ng nanay niya, pero nagustuhan niya na dito sa Pilipinas. Ang sabi niya ay ayaw niya na bumalik doon sa kung ano man yung pinanggalingan niya. Kung siya ay babakasyon lang, pero babalik siya rito. Kung 3 days lang, dapat sabi ko kakapon ni di ba? 3 days lang ba? Yeah. After 3 days daw, babalik na lang siya dito kung magbabakasyon, sabi niya. So ayun, wala akong masabi. Basta sa akin, gusto ko ng peace of mind. Gusto ko ng buhay na hindi yung walang sama ng loob. Ayoko ng may galit, ayoko ng inis, ayoko ng ganyan. Dahil pinipilit nating unawain ang sitwasyon. Ngunit sa lahat ng sitwasyon o ano man yung nangyayari ngayon, kayo ang saksi, kayo ang nakakalam ng lahat, kayo ang tayo ang kumbaga nakikita nyo kung ano man yung pinapalabas natin. So lahat ng ito ay alam ninyo at alam ko na ano man ang mangyari ay patuloy pa rin tayong tutulong sa sino man nangangailangan.
So nagkataon lang na talagang mahal natin ang mga bata at ibigin natin yung best para sa kanila. Ngunit kung ang nanay ay sumuko na, tayo ay igagalang natin ang nais nila at susuportahan at syempre respeto po. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa pakikinig sa akin at God bless po.